ang tagapagpalit. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, araw po ng Lunes, Pebrero 6 na 2017 sa ulo ng ating mga balita. Tigil pasada sa Metro Manila ng mga jeepney operators, hindi gaanong naramdaman pa ngayon pero gobyernong handang-handa raw sa libreng sakay kung sakali. Mga National Democratic Front consultant ng CPP-NP-NDF na binantang ipaparesto ng Pangulong Duterte nasa Pilipinas na at hindi raw nagtatago sa batas. Samantala, Presidential Peace Advisor ng Pangulong Duterte, hindi pa rin daw nawala ng pag-asa naman sa kapayapaan sa kabila ng suspensyon ng peace negotiations. Sa police report, isa naman pari ang patay sa nangyaring aksidente. Isang American national at retired US Navy binaril patay doon naman sa lalawigan ng Pangasinan. Isang estudyante naman ang kritikal at 17 iba pa ang sugatan matapos araruhin ng kotse naman sa may bahagi ng lalawigan ng Quezon. At doon naman sa Estados Unidos, sa ibayong dagat mga kaibigan, marami pong iba't ibang mga bansa nakahinga ng maluwag matapos naman supalpalin ng korte si US President Donald Trump. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang kurman si Bamil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Hindi pa rin gaanong masyadong nararamdaman ng mga motorista at mga pasahero ang nagaganap na tigil pasada at naunguna nga rito ang grupong Stop and Go Coalition ngayong araw sa Metro Manila upang kalampagin daw ang Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB dahil naman sa bantang pag-phase out sa mga lumang pampasahirong jeepney. Hindi rin naman natitinig ang grupo kahit nagbanta ang LTFRB na posibleng masuspindi ang prangkisa ng mga pampasahirong jeepney sakaling sumali naman sa tigil pasada. Una rito, sinabi ng mga leader nitong koalisyon at lalo na sa mga grupo sa Metro Manila, kasama yung ilang lugar dyan sa Kabikulan at Region 3 at Region 4, ay posible daw maapektuhan sa kanilang ilulunsad na tigil pasada ngayong araw. Pinaghanda naman ng pamalaan ang sasagawang tigil pasada. Aabot din sa 85 mga government vehicles ang mag-ikot din sa mga lugar sa lungsod o kaya naman ay Metro Manila o pagbigay ng libreng sakay sa mga pasahero kung sakali. Magpapakalat din ng libo-libong mga traffic personnel at maging mga pulis at sundalo ang pamala naman upang maging maayos naman ang sasagawang kilos protesta ng mga jeepney operators. Oras sa buong Pilipinas mga kaibigan, 3 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Nasa Pilipinas lamang daw ang ilang mga consultants at leader naman ng National Democratic Front na binantang ipaparesto ng Pangulong Duterte. Ito ay kasunod na rin ang nangyaring pagdeklara ng Pangulong Duterte na tigil na muna ang peace negotiations sa CPP-NP-NDF. May detalye pa si Bombo Gerald Ulip. Siniguro ng National Democratic Front of the Philippines na nakabalik na sa bansa ang lahat ng kanilang mga consultants na dumalo sa peace talk sa Rome, Italy. Ayon kay Fidel Agcawili, takapagsalita ng NDFP, noon pang Enero at 31, nakabalik sa bansa ang mga consultants na kasali sa usapang pangkapayapaan na ginanap nga sa Italy noong January 19 hanggang 25. Ang 17 umanong consultants na pinalaya noong Agosto 17, 2016 ay nasa bansa lamang at hindi nagtatago sa batas. Pero iginit ni Agcawili na hindi maaring muling arestuhin ang mga pinalayang leader at consultant ng NDFP. Paliwanag niya sa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees or JASIG ay protektado sa muling pag-aresto ang kanilang mga kasamahan. Umiiral na raw ito noon pang 1995 at nasa jurisdiction din ng korte ang mga konsultanta makaraang makapagpiyansa noon. Maalalang noong Sabado kasabay ng pagsususpindi ng Pangulong Rodrigo Duterte sa peace talks ay pinababalik na rin niya sa bansa ang mga peace negotiators ng pamahalaan baging ang mga consultants ng NDFP. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa kabila naman ng development naman sa issue ng usapang pangkapayapaan, hindi pa rin naman daw nawala ng pag-asa ang Presidential Peace Advisor ng Pangulong Duterte na may balik naman ang pag-uusap sa magkabilang panig. At may detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Sa kabila ng pagsuspinde na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa peace talk sa CPP-NP-NDF at pagturing sa mga komunista bilang mga terorista, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza sa hangaring kapayapaan.
Sinabi ng Secretary Dureza, sadyang masalimuot ang daan tungo sa kapayapaan kung saan may bako-bako, mga humps at detour, pero ang mahalaga daw ay matili lamang sa direksyon. Ayon kay Dureza, nagsalita na ang Pangulong Duterte at walang ibang gagawin ang mga taga-gobyerno kundi sundin ang kanyang mga direktiba. Una rito, ituturing na ni Pangulong Duterte ang mga miyembro ng CPP, NPA, NDF bilang teroristang grupo. Ginawang batayan ng Pangulo ang anunsyo ng mga komunista na pagbawi nga ng ceasefire declaration, epektibo sana sa Pebrero at Diyos pa, pero puwapatay na ang mga ito bago man nagpaso ang kanilang deklarasyon. Galit ang Pangulo sa ginawang pagpatay ng mga NPA sa 3 sundalo nagtamo ng 73 tama ng bala sa kanilang mga katawan na indikasyon daw ng kawalang respeto sa kalabang walang dalang armas. Nagbanta ang Pangulo na gawin rin niya sa mga NPA ang ginawa sa mga sundalo, lalo na ngayong wala nang tigil putukan para sa mga rebelde. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo! Bombo Raymond, supposed to be sa buwan ng Marso ba ang next round of talks sa Bombo Raymond? So ito, kansilado na rin na Bombo Raymond, ano? Well, actually, February 22 to 25 pa. Oo nga, sana. Pero dahil nga sa mga developments at pinapauwi na or nakauwi na nga yung mga ibang mga consultants at mga negotiators. At so wala na. Hindi na matuloy. Pero sa panig nga sa pulso ni Secretary Dureza ay siya ay umasa pa rin na ibabalik yung peace talks sa mga komunista, Bombo Elmar. Sa bagay, matagal na dyan sina Secretary Dureza at ang kanyang team, Bombo Raymond. Ilang presidente na ang kanilang pakipagnegosasyon dyan. Sila pa rin, Bombo Raymond. Hindi halos umusad-usad, Bombo Raymond, yung kanilang negosasyon. Dito po naman sa kanilang counterpart sa CPP, NP, NDF, Bombo Raymond. Well, tama ka dyan dahil ang pagkaindi natin ay panahon pa ni dating Pangulong Ramos hanggang Gloria time. Pero ang nasubaybayan ko, nung panahon pa ni dating Pangulong Gloria Arroyo Bombo Elmar, ang talagang malaking problema sa peace talks sa mga komunista ay yung kanilang mga kondisyon. So yun talaga yung ever since ay sumisira at nagpapadiskaril sa usapang pangkapayapaan yung mga kondisyon ng mga nasa kaliwa, Bombo Elmar. Hanggang ngayon, ayun pa rin yung problema dahil nga sa hirit nila na dapat parayain yung nasa 400 political detainees na sa panig at pananaw ng gobyerno ay malabong gawin sa ngayon dahil nga nasa korte pa rin ang pagpapasya at yung iba ay walang kinalaman yung mga kaso nila sa kanilang ideolohiya o yung laban sa gobyerno, Bombo Elmar. Anyway, meron pang isang buong termino ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yun naman ang kanyang kabilang sa kanyang plataforma, Bombo Raymond, na magkaroon naman ng kasunduan. At siguro may mga pag-asa pa rin naman ang ating taong bayan na magkaroon nga ng sa huli rin ay magkaroon ng positibo at mga breakthrough sa mga darating pang panahon. Maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Yung pagpatay daw sa 3 mga sundalo ay inireklamo ito ng Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag pa niya na overkill, yung nangyaring pag-ambush. At may follow-up din dito ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Inilarawan ng Police Regional Office 10 na overkill at minasakar ng mga rebelding grupong New People's Army ang 3 sundalong inambush noong Pebrero 1 mula Sitio Caleb, Barangay Kibalabag, Malaybalay, Bukidnon. Batay sa ulat ni Chief Inspector Marty Holterioso II, Deputy Spokesperson ng Police Regional Office 10, na-recover ng mga member ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang mga basyo ng bala na galing umano sa matataas na kalibre na armas gaya ng 21 fire cartridge cases ng 5.6mm M16 rifle, mga basyo ng bala ng M14, 2 klase ng mga bala ng AK-47, Garand rifle at carbine. Kinastigo ng mga kapulisan ang karumal-dumal na krimen. Sinandya kang 24 ang pinakaubos nga bala nga nakuha sa usa ka sundalo, tapos ang pinakataas na siguro 28. Overkill na kayo. Napatunayan rin ng mga investigador na ninakaw ng mga rebelde ang hindi pa matukoy na halaga na winidraw ng mga sundalo para sa kanilang subsistence allowance at kinuha pa ang kanilang mga personal belongings gaya ng cellphone. Kahapon, personal na nakidalamhati ang Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya nila Corporal Owen Yee, Private First Class Pat Noon at Private First Class Nino Christopher Talabor ng 8th Infantry Battalion. Nakatanggap ang bawat pamilya ng humigit kumulang 700,000 piso at scholarship ng kanilang mga anak hanggang kolehiyo. Sa harap ng mga pamilya
sibilyang namatayan, nagbanta ang Pangulo na pupuksain ang grupong New People's Army. That's why, saan ang belligerency dyan? And they are burning equipments of companies who refuse to pay revolutionary taxes. They have wreaked havoc in the economy. So, kung anong gustong gawin ninyo sa gobyerno o sa tao, gagawin ko rin sa inyo. Balita mula Bombo Radyo Cagayan de Oro. Bombo and Hilaster, Basta Radio. Bombo! Sa ibang dako naman ang ating mga balita, dumepensa rin naman ang ilang kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Kamara sa matapos maglabas ng pastoral letter ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines kung saan kabilang sa kanilang tinatuligsa yung issue pa rin sa war on drugs. At may detalye pa si Bombo Dave Vincent Pasit. Bumuelta si House Speaker Pantaleon Alvarez sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP matapos nitong ilabas ang kanilang pastoral letter para ipahayag ang patuloy nilang pagkontra sa giyera kontra iligal na droga ng Duterte administration. Tahasang tinawag ni Alvarez ang mga opisyal ng simbahang Katoliko na shameless hypocrites matapos na batikusin ng mga ito ang war against drugs ng administrasyon sa pagsasabi na maling paraan ng pagpatay para lamang makamit ang layunin na masupil ang problema sa iligal na droga. Iginiit din ng leader ng Kamara na walang moral ascendancy raw ang simbahan para humusga kung ano ang siyang tama o mali. Ito ay dahil hindi naman daw talaga alam ng CBCP ang magnitude ng problema sa iligal na droga na patuloy na sumisira aniya sa bansa. Ang naturang pastoral letter ay binasa sa lahat ng misa sa buong bansa kahapon araw ng Linggo. Resulta ito ng 3 araw na plenary assembly ng mga arsobispo noong nakaraang Linggo. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Weather Forecast! Papalayo na po sa Pilipinas ang bagyong Sibising at posibleng lumabas na to sa Philippine Area of Responsibility susunod daw na 72 oras o sa araw po ng Miyerkules. Sinabi ng umaga ng Pag-asa weather forecaster na si Obit Badrina ay namataan ang sentro ng bagyo ngayon sa layong 415 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nitong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at mayroong pagbugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour o bagyo itong lumakas. Kumikilos ang tropical depression hilagang silangan sa bilis lamang na 11 kilometros kada oras. Wala namang direktang epekto ang bagyo sa namang bahagi ng kapuluan. Pero maapektuhan naman ang tinatawag na northeast monsoon ang mga probinsya na katulad ng Ilocos Region, yung Cagayan at ilang lugar na rin dyan sa may Batanes. Samantala ay maranasan din sa mga nabanggit na lugar ang maulap naman na kalangitan. Samantala mga kaibigan ay sinasabi naman ng Pag-asa na sa Metro Manila na itala kahapon ang pinakamalamig na temperatura ay ito'y naitala naman sa 21.1 degrees Celsius. Mga pandetali mga kaibigan, isang pari patay sa nangyaring aksidente. Samantala muna! Hi, Derek here. It's the season of love again. So share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again, so head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Yolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again, so head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Yolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. Hi, Derek here. It's the season of love again. So share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na palusot lamang di umano ng New People's Army ang sinasabing pinagtanggol lamang nila ang kanilang sarili kaya napatay ang ilang sundalo. Ang dito kay Colonel Edgar Arivalo, ang Chief ng EP Public Affairs Office. Sinabi niya ngayong umaga na paano lalaban ang mga sundalong napatay kung wala naman silang dalang baril ng maganap naman insidente. Git pa nito na overkill ang pagkakapatay kina Corporal Owen Yek, itong si Private First Class Patnon at PFC Nino Christopher Talabor na inambo sa Sitio Calib sa may barangay Kibalabag sa Malaybalay, Bukidnon. Aniya, bawat sundalo raw ay nagtamo ng mahigit 20 tama ng bala ng malalakas na kalibre ng baril.
Maliban dito, ilang beses daw na umatake pa ang mga rebelde sa iba't ibang panig ng bansa nitong taon lamang. Kabilang din dito ang pag-ambush ng mga rebelde sa dalawang sundalo sa Chagui sa Isabela na sina Corporal Daryl Kamanggeg at Corporal Virgilio Herrera. Maliban dito, inambush din ng mga rebelde ang mga sundalo sa Davao Oriental na kinamatay ni Second Lieutenant Miguel Victor Alejo. Binigyan din pa nitong si Colonel Arevalo na suportado naman nila ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front para matamasa naman ang kapayapaan. Bombo Police Report! Bombo Police Report! May isang pari naman na nasawi sa nangyaring aksidente. Nasa linya ang Bombo Radyo Coronadal. Binawian ng buhay ang isang parish priest sa Lambayong Sultan Kudarat matapos na masangkot sa aksidente sa National Highway sa Barrio 2, Tacurong City alas 10 ng gabi. Kinilala ang pari na si Father Alan Crisme Buendicho kung saan nasangkot ito sa aksidente matapos magkarambola ang isang tricycle at ang motorsiklong sinasakyan nito, pati na ang kasunod na isa pang motorsiklo. Napag-alaman na nangyaring insidente matapos dumalo sa lamay ang nasabing pari kasama ang mga kaanak nito. Una nang isinailalim sa ICU ang nasabing pari ngunit hindi na nakasurvive. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Maylin Oro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa lalawigan naman ng Pangasinan, isang American National at retired US Navy ang pinatay doon. At may detalye ang Bombo Radyo Dagupan. Pinagbabaril hanggang sa mapatay isang American National sa bayan ng San Jacinto dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa inisyal na ulat ng kapulisan, naglalakad ang biktima pauwi sa kanyang bahay sa Barangay Kasibong, bayan ng San Jacinto nang pagbabarilin ng dalawang lalaking lula na motorsiklo. Nakilala ang biktima na si Danny Blaylock, 70 taong gulang, American National at retired US Navy. Nakuha mula sa pinangyarihan ng krimen ang 5 masyon ng bala ng kalibre 45 barila. Sa ngayon, blanco pa rin ang kapulisan sa motibo ng pagpatay sa biktima. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan sa nabanggit na insidente. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Lydia Noe Aquino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. 18 naman ang sugatan matapos na araruhin daw ng isang kotse. Ang grupo ng mga pasero, okay naman mga tao doon po naman sa Quezon Province ay may nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Naga. Nananatili ngayon sa intensive care unit o ICU sa ospital ang isang estudyante matapos na araruhin ng isang kotse kabilang na ang 17 iba pa sa Lukban, Quezon. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Naga, nabatid na paalis na sana sa parking area sa St. Louis the Bishop Church ang kotse na minamaneho ni Roger Peñaflor nang biglang mag-malfunction ang engine nito na nagresulta sa biglaang pag-accelerate at inararo nito ang mga pedestrian sa lugar. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng kanilang katawan ng mga biktima na kaagad naman na itinakbo sa ospital. Samantala, maliban sa 18 kataong nasugatan, nagasgasan din ang 3 pang mga sasakyan na nakaparada rin sa naturang lugar. Sa ngayon, nananatili na sa kustodiya ng mga otoridad ang sospek habang hinahanda na ang kasong isasampa laban dito. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Vanessa Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Tiniyak ngayong umaga ng Department of Justice na kasama na rin sa kanilang iniimbestigahan ang isyu sa umano'y Korean Mafia na posibleng may kinalaman din umano sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jae Ek-ju. Sinabi ngayong umaga ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, bagamat hindi pa kumpirmado na naturang balita, ay kailangan nila itong imbestigahan nila sa may posibilidad daw na meron nga mga talagang mga Korean Mafia sa Pilipinas. Kung narito inihaga ng PNP na posibleng may Korean Mafia na sangkot din sa nasabing krimen. Agad namang kinontra ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pahayag ng PNP dilan sa hindi umano akma sa mga nakuwang ebidensya ang sinasabing mafia issue. Malakas umano ang nakalap na ebidensya na nagsasangkot nga sa mga pulis sa naturang insidente na kinamatay ng negosyanteng Koreano. Doon naman sa Ilocos Norte, mga kaibigan, ibang diskarte naman doon ng mga otoridad kaugnay po naman sa mga drug surrenderies. Libo-libo mga Biblia ang ipinamudmod naman sa mga dating adik. At may detalye ang Bombo Radyo Lawag. Laking pasasalamat ng isang drug surrendery sa natanggap niyang Biblia mula sa Philippine National Police.
Sinabi ni Mr. Antonio Garceron, residente ng Barangay 5 sa San Nicolas, Ilocos Norte, na masaya ito sa natanggap niyang Biblia para mayroon siyang babasahin para sa kanyang tuloy-tuloy na pagbabago. Napag-alaman na 10 Biblia ang ipinamudmod sa bawat municipal police station at 50 Biblia naman sa 2 lungsod dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Samantala, sinabi naman ni Attorney Gerald Mosquera, head ng Philippine Bible Society, The World Riders, gusto nilang magbigay rin ng 35,000 Biblia sa Region 1. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Lawag, Bombolita Baptista, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kaibigan, dyan sa bahagi naman ng Davao City, mayroong mga malaking pagtitipon pa rin ngayon dyan bilang bahagi pa rin ng ASEAN Summit at nasa linya ngayon ng Bombo Radyo Davao. Isasagawa ngayong araw, Pebrero 6, ang ASEAN Corporate Governance and Green Finance Conference na pangungunahan ng Ahensya ng Securities and Exchange Commission o SEC sa pakikipagtulungan ng Department of Finance bilang bahagi pa rin ng chairmanship ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN 2017. Pag-uusapan sa nasabing conference ang corporate governance o CG, mga inisyatibo at pagpapaunlad sa ASEAN region at marami pa. Aasahan rin ang introductory discussion sa Green Finance na pangungunahan ng Philippine SEC officials na magsisilbing co-chair kasama ang Securities Commission ng Malaysia, particular na ang working group ng Green Finance ng ASEAN Capital Markets Forum o ACMF. Layunin ng ACMF Working Group on Green Finance na mas kilalanin pa ang mga sakop ng ASEAN region para mapadali ang pagpapalago ng green financing. Ang Green Finance ay isang kombinasyon ng pagninegosyo sa iba't ibang mga bansa. Magsisilbi umanong arena ang nasabing conference para sa mga delegado kabilang nasa business sector, mga consumer, producer, mamumuhunan at financial lenders kung saan pag-uusapan rin ang pag-iwas sa mga negosyo na maaaring makasira sa paligid o kalikasan at para mapangalagaan ang susunod na henerasyon. Yan ang ulat mula Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Eman de la Peña, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, isang ginang naman ang nadaganan ng wagon truck at nasawi ito. May detalye ang Bombo Radio Jensen. Patay ang isang ginang matapos madaganan ng wagon truck na may kargang 64 na sako ng mais sa Alabel, Sarangani Province. Kinilala ang biktimang si Roman na Mandalo, residente ng Barangay Kihan, Malapatan, Sarangani, na sakay ng naturang sasakyan kasama ang 8 pang kasamahan. Ayon kay PO2 Napoleon Kahayag Jr. ng Alabel Municipal Police Station, umakyat sa barol na bahagi ng lugar ang wagon truck nang biglang nag-breakdown at tumatras at nahulog sa shoulder road. Sinasabing nabigla ang biktima kaya tumalon, subalit hindi ito napansin ng driver kaya't umatras ang sasakyan at nadaganan nito ang ginang na dahilan ng kanyang pagkamatay. Nasa kustodiya na ng naturang police station ang driver ng wagon truck habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Yung nagkatay ng aso na video at na-viral po sa social media ay arestado. At may exclusive report ang Bombo Radio La Union. Pinagkakaguluhan ngayon ng mga residente ang kambing na nagsilang ng 5 guya sa Barangay Lisgeb sa bayan ng Bacnautan, La Union. Ayon sa may-ari ng naturang inahing kambing na si John Paul Sobromente, hindi nito inaasahan na madadagdagan ng 5 hayop ang kanyang aalagaan. Kalimitan aniya, nanganganak ang isang inahing kambing ng 2 hanggang 3 guya lamang. Dahil hindi maaaring sabay-sabay na pasusuhin ng inahin ang kanyang mga guya, ay tinitimplahan ng gatas at pinapasuso na lamang ni John ang mga ito sa pamamagitan ng tiyupon. Tuwang-tuwa rin si John dahil sa nagsilang ng 5 malulusog na guya ang kanyang inahing kambing na 4 na beses nang nanganak. Di damdamo sir di talo. No, di talo sir. Na mayatan ko namin sir. Hindi agintamo din sir. Damat din sumar naman nga may kapatan. May kapat. Kwenta mo mi sir. Awon tirwarnan. Oo. Dadamdaman pasit sir Ida naman ay. Adamat din may kalima sir. Bombo Absalom Flores, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News! International News! Bombo International News! Labis na ikinatuwa ng mga bumabiyahe ngayon sa Estados Unidos ang nangyaring pagbasura ng US Federal Appeals Court. Itong naging apila rin
at paghain ng motion ng kampo ni US President Donald Trump na may balik naman ang travel ban na hinarang ng isang federal judge. Mabibigyan kasi ulit ng pagkakataon ang mga travelers mula sa Syria, Iraq, Iran, Libya, ang Yemen, Sudan at Somalia na kapasok na muli sa Amerika. Maging ang mga refugees ay pwede na nga magtungo sa Amerika. O nito ay binanatan nga nitong si US President Donald Trump. Una rito ang judge na nagbasura naman sa kanyang executive order. At una rito ay sa kanyang Twitter message, daan pa sa social media nitong si Donald Trump ay kanyang sinisi naman sa nasabing judge ang pangyayari. May ilang pang mga bansa na nakahinga rin ng maluwag matapos supalpalin ang presidente ng Amerika ng huwis para pigilan naman ang temporary travel ban na kanyang ipinatupad. Ang Iraq na isa rin sa mga bansa ay pinuri ang revocation ng ban. Ito mano ang nararapat na direksyon ng Amerika. At para naman sa Iran, nila naman sa desisyon ni Judge Robert na ibinasura ang pulisiya ni Trump. Mapapayagan na rin ang US wrestling team na sumabak ngayon sa World Cup event na sila ang host ngayong buwan. Una rito ay binigyan niya o hindi binigyan ng visa ang miyembro naman ng US wrestling team. Bumbo Sports News! Bumbo Sports News! Sa NBA mga kaibigan, duguan itong si Kylie Lowry ng Toronto Raptors matapos sumalpok sa kamera sa ginanap na laro kanina doon po naman kontra sa Brooklyn Nets. Gima nanguna pa rin siya para naman sa Raptors. Bitbit ang kanyang ikasyam na triple-double na 15 points, 11 assists at 11 rebounds sa nasabing laro. Ay tinalo nga ng Raptors ang Nets sa score na 103-95. Samantala din naman, nagpaalam naman ang dating captain ng Celtics na si Paul Pierce sa harap ng mga fans ng koponan sa Boston. Ang panalo kasi ng Celtics kontra sa Los Angeles Clippers kanina, 107-102. Na ginanap naman doon sa TD Garden ang siyang huling pagkataon na paglaro na ni Pierce sa home court. Samantala sa ibang laro, wagi rin naman ang Oklahoma City Thunder kanina kontra naman sa Portland Trail Blazers sa score na 105-99. Samantala naman mga kaibigan, doon sa nag-aabang naman sa Lotto Draw kagabi ng PCSO, ang winning number combination sa Ultra Lotto 658 ay 47 sa S, 30 sa S, 48, 10 at ginarin ay 25. At ang jackpot prize mga kaibigan ay umabot na kagabi sa 152 million pesos pero wala pa rin nanalo. Doon naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 3, 10, 13, 25, 19 at 15. Ang jackpot prize umabot na po ng 16 million pesos pero meron pong isang maswerte na mga nanalo. Samantala sa 2 digits lumabas kagabi ang 14 at 17. Habang yung 3 digits mga kaibigan lumabas naman ang 7, 8 at 8. Bumbo Business News! Business News! And Foreign Exchange Rate Update! Foreign Exchange Rate Update! Balik na naman sa pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 49 pesos and 78 centavos. Yung Singaporean dollar naman ay katumbas sa Pilipinas 35 pesos and 29 centavos. Habang yung Hong Kong dollar naman ay katumbas sa Pilipinas 6 pesos and 41 centavos. Habang yung Saudi Riyal ay katumbas yan sa Pilipinas 13 pesos at 27 centimos. Ang Bumbo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. 28 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition. Balikan ko lamang ating mga headlines. Yung tigil pasada ngayon sa Metro Manila ng mga jeepney operators, hindi pa gaanong naramdaman sa maraming lugar. Pero ang gobyernong handang-handa pa raw kung sakali naman dahil sa meron silang libreng sakay na programa. Yung ilang mga consultants daw ng National Democratic Front na binantaan ng Pangulong Rodrigo Duterte na ipaparesto, nasa bansa na pero hindi raw nagtatago sila sa batas. Presidential Peace Advisor naman ng Pangulong Rodrigo Duterte hindi pa rin nawala ng pag-asa sa kapayapaan sa kabila naman ng suspension na ng peace negotiations. Isang pari naman ang patay sa nangyaring aksidente sa bahagi ng Sultan Kudarat. Isang American national at retired US Navy binaril patay doon sa lalawigan ng Pangasinan. Umaabot sa 18 naman ang sugatan matapos na araruhin ang kotse doon naman sa may bahagi ng Quezon Province. At mga kaibigan, balita naman sa iba.
Sa ibayong dagat doon sa Estados Unidos, maraming mga bansa naman ang nakahinga ng maluwag matapos sa supalpalin itong si US President Donald Trump ng korte. Kaugnay po naman sa kanyang pulisiya, may kinalaman naman sa travel ban. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang kurman. Ito si Bambel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumain nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio.